Sa aking mga viewers at subscriber, welcome to my YouTube channel, Hermotech. Ngayon mayroon tayong isang amplifier na concert. Galing ito kay Junang Malabon at ang pinaka-complain niya rito ay wala na raw power. Bukod sa walang power, matagal na raw itong nakastock na hindi gumagana. Ngayon pagka ganyan, tingnan natin baka mga kinakalawang na. Saka hindi pa niya turong pagawa kasi silyado pa oh. Ayan. Ngayon pagka ganitong concert kasi, yung pangalan niyang concert ay hindi nakadikit, nakaprint. Medyo magandang klase ito eh. Tingin ko hindi kinakalawang ang mga pisa nito eh. Tingnan na lang natin kung bakit walang power. At bago muna natin buksan, ipa-plug ko muna. Ayan na oh. Ayun. Wala nga. Ngayon pagka walang power, diretso tayo sa transformer, baka putok yung fuse. Pag pumutok yung fuse niyan, ibig sabihin lang yan ay baka mayroong problema. Ngayon bubuksan na natin to. Ayan na, nabuksan ko na. Pero parang galing to sa baha ah. Ayan ho. Wow. Puro kalawang. Kaya siguro nawala na siya ng power. Ayan ho, pati sa baba. Yan. Hanggang dito sa ano niya, tune control niya. Wow, marami-rami tayong gagawin dito. Ganyan talaga pag mga original oh. Malaki yung transformer niya oh. Ngayon unahin natin tong amplifier niya. Natanggal ko na. Hindi ako maniwalang hindi nabasa to. Sura niyan eh, kasi kung na-stuck lang yan, alikabok lang yan eh. Yan oh. Pero ang alam ko yung mga transistor nito, ayan oh, hindi kinakalawang oh. Original ito eh, bakit kinakalawang? Subukan nating linisin yan. Kung okay, kung hindi ba mapuputol yung mga pin yan. Iba talaga pag original, ayan oh. Malapad yung ano niya, heatsink niya. Kaysa yung local, ano lang, maiksi lang. Ayan. Lilinisin natin to. Matagal-tagal to. Ayan, oh. Ayan. Ayan na. Yung kabila naman. Subukan natin kung makuha sa linis to. Pagka hindi na, papalitan natin ng mga resistor to. Ayun. Hindi pa putol yung mga ano niya eh, resistor niya eh. Oo pa oh. Kasi original to eh, hindi ito kinakalawang eh. May nakahalo rin ditong kinakalawang siguro. Malamang baka tubig dagat to eh. Pag tubig dagat talaga ganun mangyayari. Malabon baka mamaya sa dagat to eh. Ayun. Good pa eh. Brinas gumanda eh. Ayan, lilinisin natin lahat yan. Okay ko ito lang sira nito. Tapos yung mga volume na yan, sigurado sira na yan eh. Palitan natin yan. Yan o. Yung kintabs eh. Yan o. Yan. Ayan na. Nakalas ko yung power niya. Bali tinis ko. Good yung mga ano niya eh, transistor. Power transistor niya. Wala siyang shorted eh. Malamang nabasa lang talaga to, kaya hindi na gumana. Ayan oh. Ang gagawin natin nito ay hugasan natin to, ibabrush natin sa tubig para maalis yung tubig dagat niya. Kasi pag i-brush natin na nakaganyan lang, kakalawangin din uli kasi nandyan pa yung pinaka moisture niya, yung
asin. Tubig dagat to, palagay ko. Kasi sa Malabon to eh. Yan oh. Nahugasan ko na blower ko, kaya natuyo na. Kung wala naman kayong blower, pwede naman yung yung pangpatuyo ng buhok. Di ba mainit yun? Pwede nyo namang itutok dyan. Ayan, medyo malinis na. Alisin natin yung mga kalawang na yan. Yun. Saka yung ibang mga resistor putol eh. Ito. Yan. Ngayon, i-check natin isa-isa yan. Ibali na ito. Hindi naman ito ginagamit dito eh. Surround yan eh. Check natin isa-isa yung kanyang mga resistor na yan. Tingnan natin kung may mga putol dyan. Ayan na nga, i-check natin yan. Ayan na, natapos na natin yung pinaka-amplifier nya. Ito, kasi na ito eh, cruded na rin ito. Malamang irikta na lang natin yung wire dito kasi maglulus lang yan eh. Pero yung mga okay na. Yung nilinis ko na, wala na siyang mga resistor na putol. Nagpalit tayo rito yung dalawa. Yan. Pati sa relay section malinis na rin, pati sa surround. Hindi ko na masyadong nilinis yung surround kasi hindi naman ginagamit yan eh. Ayan, yung may natirang kunting kalawang dito. Yung mga ceramic pala pinalitan natin lahat. Yun ang bakal yung paa. Yan. Ito itong mga ceramic pinalitan natin lahat yan. Kasi mga bakal ang paa. At saka dito sa niya, pinaka-input switching niya ay okay na rin. Bali ito lang pinalitan natin, 3 resistor putol eh. Tapos nilagyan natin ng varnish. Ayan, kaya medyo kumintab na siya. Yung electrical varnish kasi rin yan eh, hindi rin yan halos kalawangin pag nilagyan ng ganyan. Tapos ito, lagyan na rin natin ng electrical varnish yan para hindi masyadong kalawangin. Kaya ko muna hindi nilagyan kasi nga hindi pa natin natitesting kung okay na ba. Ngayon, pag tinisting natin na may audio na rito sa left and right nya, gagawin na natin yan. Lalagyan na rin natin ng varnish. Yan. Tapos ang isusunod natin ay ito, marami-rami to. Yung kanyang tune control. Pati yung sa microphone niya, ayun binaha talaga to. Yan. Medyo matagal to. Yan. Sasabunin natin yan. Bali yung likod niya ay may kalakalawang na rin, pero makukuha yan pag prinas eh. Malinis na yan. Lagyan ko na rin ng varnish. Ayan. Grabe pagod ko rito ba. Yun. Yung mga resistor hindi naputol eh. Ang kinakalawang kasi sa kanya yung mga jumper nya. Kasi baka lang nilagay. Pero hindi pa naman putol. Yan. Okay na. Ngayon ang gagawin natin ay yung pinaka-casing nito. Saka may nire-request pa pala siya na gusto niyang palagyan ito ng Bluetooth. Kaya lalagyan na rin natin. Tapos linisan ko na yung yung pinaka-case niya. Ayan, pininturahan ko. Pati yung terminal ng speaker pinalitan ko eh. Kasi puro kalawang na rin talaga. Ngayon, idirekta na natin dito. Hindi ko na padadaanin ng selector switch. Bali, nag-cross line ako rito para left and right. Tapos pag dito rin sa baba, sa taas, left and right din. Kahit dito, left and right din. Kasi dito yan. Ayan Pag dito mo sinalpak, saka dito, left and right din. Pag dito at saka dito, left and right din. Pag dito at saka dito, left and right din. Yan. Left and right din yan. Kasi nag-ikis connection ako dito eh. Yan. Hindi na natin padadaanin ng selector kasi minsan doon pa nasisira yan eh. Ayan na. Ngayon ang gagawin natin ay
Isasauli na natin yung pinaka-amplifier nito. Amplifier muna ng ating unang isasauli. Titingnan muna natin kung may audio. Bali, pagganahin na, nakakunik na itong kanyang switch. Susuplayan lang natin yan, yung kanyang mainboard, para malaman natin kung good ba yung kanyang amplifier. Ayan na, at umpisa na natin. Amplifier lang muna ang titestingin natin. Bali, nalagyan ko na siya ng supply ground. Tapos ito yung 32, 032. Tapos ito yung ground papunta sa ating speaker. Ayan. Tapos ito naman sa surround. Ngayon, bago natin ibalik yung kanyang mga tone control dito, ay kailangan maayos muna natin tong pinaka-amplifier nya. Ngayon ipa-plug na natin. Mayroon akong bulb dito protection. Dito muna natin i-plug bago i-rekta rito sa outlet. Titingnan natin kung, kasi dito natin malalaman kung may problema pa ba. Kasi once na nirekta natin sa outlet at may sira pa yan, maring dadami yung ating sira. Kaya kailangan natin ng bulb na protection. Saksak muna natin dito. Yan na. Pagka good tong amplifier natin, kikislap lang yung bulb mamamatay yan. Pero pag nag-steady ng ilaw yan, ibig sabihin may problema pa. Power na natin. Naku, tingnan mo naman, hindi namatay yung ating bulb. Patayin na natin. Ibig sabihin may problema pa ito. Bakit kaya? Good naman yung ating mga transistor Bago ko ito sinauli, tinisting ko, good naman Ngayon, kailangan itis natin itong ating transformer. Kasi yung ating transformer ay medyo na-UP ito Na-UP itong kanyang base. Malamang bumagsak ito Tinuwid ko lang Alisin natin itong connection niya rito. Ngayon, pagka umilaw pa rin yan, ibig sabihin, walang kinalaman yung circuit natin dito. Alisin natin. Ayan, nasama yung aking panghinang. Yan, alis na. Alisin natin lahat. Tingnan natin kung ganun pa rin. Yan. At ito, alisin na rin natin. Baka may problema yung kanyang surround. Yan. Yan, wala na siyang koneksyon. Yan Pag-iwalayin muna natin yan. Kasi baka magdikit kung punta rito sa board. Ayun. Doon siya. Tapos ito, yan. Itong isa, kahit hindi na natin tanggalin, ground lang naman yan Ngayon, tingnan natin kung good yung ating transformer. Dito natin malalaman. Power on na natin. Ako. May sira yung ating transformer. Dapat to, okay na yan Tanggalin muna natin tong ating board. Medyo babaklasin natin tong transformer nya. Transformer ngayon, lagyan natin ng wire muna dito. Tapos subukan natin i-plug uli. Yan. Wala, umiilaw talaga Shorted ito. Ang daming sira nito. Transformer sila, board, kinalawang. Grabe, isang araw na ako rito Kaya hindi ko binidyo lahat ang haba ng video natin pagka binidyo ko lahat Kailangan pa nating baklasin ito at i-rewind. Primary ang may problema nito. Malamang nadiin ito Nadiin ito. Nayupi kasi ito Kinuwid ko lang O kung hindi man nadiin, baka yan talaga ang sira niya. Hanggang sa nabaha na lang. Yan
Subukan natin irekta. Ayan. Kasi may circuit breaker naman ako rito na nakakunik dito para sa akin ay nasa 10 amperes lang. Kaya titingnan natin kung magti-trip yung aking ilaw. Ayan oh. Yan, abangan natin. Yun na nga. Shorted talaga. Namatay na yung aking ilaw. Ngayon i-on muna natin yung aking circuit breaker. Ayan, natanggal ko na yung mga insulator nya, yung pinaka-tape nya. Ngayon nakuha ko tong plate nya. Nakalagay rito ang production nito ay 2018. De 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4. Halos 10 years. Tapos titingnan nga natin kung tanso ito. Kasi branded tong ano niya eh. Kasi yung concern na pangalan naka ano eh. Hindi nakadikit. Nakaprint eh. Pag alam ko pagka nakaprint ng ganyan, original to eh. Kakaskasin natin to. Tingnan natin. Ay, aluminum nga. Kaya pala nag-shorted yung primary niya. Ayan oh. Puting-puti. Yan. Bakit aluminum to? Eh, hindi naman ano yun ah. Branded yun eh. Yung mga transistor nga niya, hindi kinakalawang eh. 2018, ibig sabihin mayroon din palang aluminum noon. Ang alam ko tanso ay ngayon lang nauso yung aluminum eh. Ayan oh, wala tayong magawa dahil aluminum na yan. Ngayon tanggalin natin talaga yan, tapos i-rewind na lang to ng tanso. Medyo matagal-tagal ito. Magto-turns tayo dito. Ngayon tatanggalin na natin to. Wala tayong magawa rito, basta ibalik natin yung original niya ay tingnan natin yung original niya 12012 tapos 37037 tapos yung isa sa blower 9.5 yan ang mga bultaheng kailangan ibalik natin pagka na-rewind na ito. Tapos yung size ng wire, kasi marunong din ako mag-rewind, nagre-rewind ako ng induction motor eh. Kaya alam na alam ko yung mga size. Mayroon tayong wire gauge dito. Ito. Yan. Ito yung ating wire gauge. Susukatin natin yan kung anong size. Parihasin din natin kung anong size yung tinanggal natin. Eh yun din ang size na ibabalik natin. Ayan. Palitan natin ng tanso to. Mandali talaga masira pag aluminum. Marami na akong nagawang ganito eh. Kasi ang hirap lang talaga mag-rewind kasi nga mano-mano tayo. Ayan, putok oh. Yan. Ayan na, nakapag-start na tayo ng isang round. Bali ito yung ating tinanggal. Aluminum talaga oh. Yan. Ito, marami pa to. Ngayon, kinuha ko yung ating wire gauge. Bali gauge 19 siya. Teka. Ayan. Sa 20 ayaw niya pumasok, dito sa 19 siya eh. Ayan oh. Tapos ito yung ating luma. Ganun din. Oh, kung anong laki ng wire na tinanggal natin, yun din ang ating ibabalik. Ayan, gauge 20 ayaw niya pumasok. Dito siya sa 19. Kaya masakit sa kamay. Ayan. Gauge 19 siya. Ayan. Naka-isang round na tayo pero titistingin natin sa valve kasi hindi ko na siya kinumpyot dahil pag kinumpyot ko kasi minsan pag may dumating na customer habang nagra-round ako rito, nakalimutan ko na kung ilang ikot ba yon. Parehas din naman eh. Computin mo at saka yung i-series natin sa 100 watts na incandescent bulb. Tapos pag hindi na siya umilaw, ibig sabihin to 20 volts na ito.
Tapos mayroon pa nga tayong spin dryer dito na nire-rewind, no? Ngayon kukuha ako ng bulb, tapos subukan natin tong itesting kung maliwanag pa ba yung ilaw niya o tama. Tingin ko mga 3 round to eh. Ayan na, kukuha muna ako ng bulb. Ayan na, nakakuha na ako ng bulb. Ito yung ating kabila. Tapos ito yung ating series dito sa kabilang dulo. Tapos connect to sa ating bulb, yung isang linya. Ayan, series lang. Ngayon ipa-plug natin to. Titingnan natin kung gaano pa siya kaliwanag. Ayan. Medyo kalahati pa lang tayo. Hindi na masyadong maliwanag yung bulb, pero kailangan mawala talaga yung ilaw niyan. Pagka nawala ng ilaw niyan, ibig sabihin to 20 na tayo dito. Hihinto na tayo sa pag-turns. Ayan na, at dadagdagan pa natin to. Dalawang rounds na pala tayo. Ayan. Tapos testing uli natin. Ayan yung ating bulb. Tingnan natin kung gaano pa kalakas yung ilaw niya. Baka mamaya aabot tayo ng mga 3 rounds nito, 3 patong. Ayan na, pa-plug ko na. Mayroon pang kunti. Mga na lang to, kalahati na lang to. Sa tansya ko lang. Kailangan kasi mawala tong ilaw nito eh. Kasi pagka ganyan, hindi pa siya to 20 volts. Ayan na, dadagdagan pa natin to. Ayan, nadagdagan na natin, oh. Ngayon subukan natin uli kung umiilaw pa ba talaga. Ngayon kapag umiilaw pa rin, dadagdag na naman tayo. Plug ko na. Mayroon pa. Medyo malaki-laki pa yan. Ngayon, dadagdagan pa natin uli. Ayan na, nadagdagan na natin. Ayan. Tapos titingnan na natin kung umiilaw pa ba. Ipa-plug na natin to. Mayroon pang kunting-kunti na lang. Masakit sa kamay na eh. Marami pang natira. Ayan na, malapit na. Halos pumutok na yung kamay ko. Ayan, oh. Matigas, gauge 19 kasi. Ayan, pero ayan na. Sulit naman kasi copper na ito. Tuloy lang natin. Ayan na, nadagdagan na uli natin. Ngayon, bawat dagdag kailangan tingnan natin kasi masakit sa kamay mag-ikot. Babawasan din natin yan pagka sumubra. Ngayon, sasaksak ko na. Mayroon pang kunting-kunti. Mga 30 turns pa ito. Ayan na. Ayan na, nadagdagan ko na. Ngayon ipa-plug natin uli. Napit na maubos yung aking nirolyo na wire. Ayan. Pa-plug natin uli. Yun. Parang mayroon pa kunti. Patay natin yung ilaw para makita natin. Ayun. Kunting-kunti na lang talaga. Tuloy pa natin kasi iinit yan pagka mayroon pa eh. Hindi pa yan saktong to 20 volts. Ayan na, nadagdagan na natin uli. Ngayon, ititesting na naman natin. Pa-plug ko na. Ayan, parang wala na akong nakita. Patay natin yung ilaw. Mayroon pa ba? Wala na, yung kulay dilaw na nakikita nyo. Dilaw kasi yung lamisa ko eh. Teka, lagyan natin ng sapin. Dilaw yung lamisa ko eh. Yun. Para makita natin kung umiilaw ba talaga. Wala na nga. Ayan. Ngayon nadagdagan natin ng mga para hindi masyadong uminit, dadagdagan natin ng mga 5 turns lang. Tapos sisindihan ko na yung ilaw, titis natin para makita nyo na talagang to 20 yung supply natin. Teka, kukuha lang ako ng tester. Ayan na, nakakuha na ako ng tester. Teka, masyadong Pat natin ang pisto, ayan.
Ito yung dulo ng isang wire, tapos isang dulo dito. Ang tagahawak. Patong natin dyan. Wala kasi akong assistant ngayon. Yan. Ayan, no? 234 yung ating supply. Ayan. Teka, maluwag kasi. Yan, 235. Yan, okay na yan. Pasublanan natin ng mga 5 turns para hindi siya masyadong uminit. Ayan na. Nag-additional na tayo ng ang original talaga nito ay 12, 0, 12. Tapos ito 0 tapos 9. Ngayon dinagdagan ko. Ginawa kong 13. Kasi ang alam ko nito 16 nga ito eh. Kasi supply to sa ating tone control. Bali dumaan ng regulator, supply sa regulator papunta sa ating tone control. Saka sa mga microphone, saka sa kanyang surround. Pero itong naghiwalay na isang 12 ay supply sa ating blower. Tinaasan ko, ginawa kong 11. Kasi kukuha tayo niya ng supply sa ating Bluetooth. Diyan ko na rin ilalagay. Ayan na, titesterin natin. Ipa-plug nga pala muna natin. Ito yung kanyang cordon. Ayan na. Sanay na ang tester. Ayun. Hirap yung mga lang tagahawak. Gumamit nga pala ako rito ng ano, yung gauge 24 na magnetic wire kasi yun ang dati niya eh. Dapat nga 23. Diba? Ayan. Hirap talaga yung kasama eh. Teka, sandali lang, lilinisin muna natin. Mayroon pang varnish eh. Ayan na, nailagay na natin ng maigi. Ayan o. Dito. Ayan. 13.86. Tinasan ko kasi ang alam ko nga nito 16 to eh. Sa kabila, yung partner niya ayan 13.86. Tapos dito tayo sa isa. Teka, sandali lang. Ayan na, nabuhulan natin oh. Tapos connect natin dito. Ayan 11.9. Dati 9 yan eh, 9 volts. Ngayon tinaasan ko kasi sa blower ito para malakas yung buga ng kanyang blower. Ayan. Tapos ang susunod natin gagawin ay yung 0.037 tapos 37 0 37. Ayan lang at umpisa na natin to. Naglagay nga pala ako rito ng no-mix na insulator para baka mamaya dumikit sa kabila eh, sa kanyang primary. Ayan lang at umpisa na natin to. Ayan na. Naibalik ko na yung kanyang ano ba yun? 37037 na secondary. Ngayon wala akong makitang ano, wala akong stock na gauge 15 ito eh.
Yan, no? Kasi dito sa 14, maluwag na eh. Gids 15 ito, ayan, pumapasok siya eh. Kaya yung dati niya, aluminum, ibinalik ko na lang kasi wala akong stock eh. Meron ako dito pero maliit lang eh. Pwede rin naman to kasi secondary lang naman siya at saka madali na lang tanggalin pagka sakaling masira kasi nasa ibabaw na siya eh. Ngayon ibalik natin to. Tapos sukatin natin kung nakuha ba natin yung 037 na voltahe. Ngayon lagyan natin ng connection to at para matesting na. Ayan na, nalagyan ko na ng wiring. Ito na yung ating 37037 tapos primary natin ito. Nalagyan na natin ng wire yan. Ngayon ipa-plug ko. Titingnan natin kung ilan yung nakuhang voltahe natin. Kung tumaas ng konti, okay lang naman yun. Pa-plug ko na. Ayan na. Ito yung ating tester. Walang tagahawak ng aking... Teka, ibuhol ko muna yung wire kasi walang tagahawak eh. Ayan na. Naibuhol ko na. Ayun ho. Yan. Tapos testering natin dito. Ito. Tingnan natin kung mayroon tayong 38. Tumaas ng isang voltahe ah. Pero okay lang yan. 37 yung dati 38. Tapos sa kabilang linya ayun 38 49 41 42 44. Ganon din sa kabila eh. Parehas lang naman din naman. Kabila ulitin natin. Yan no. 49 40 35 41. Yan okay lang naman yan kasi minsan bumababa rin. Malakas kasi ang kuryente dito eh. Kaya tumaas ng ano. Pero pag sa ano na ito, mga province sa Malabon ang may-ari nito, okay naman, hindi naman umiinit. Saka kailangan lang nito pagka halimbawa sa ating mga baguhan, siguraduhin yung mahigpit ang pagka ano nyo, pagka turns yun ng magnetic wire kasi nagba-vibrate yan pagka maluwag eh. Kasi hindi ko na nalagyan to ng varnish eh. Dahil nabalutan ko na kasi ng ano, bawat layer binabalutan ko ng scotch tape. Kaya hindi rin papasok yung ating ano. Mas maganda ngang i-rewind ito kaysa yung kwadradong transformer kasi sa ano kasi sa kwadrado mahirap maglagay ng core. Saka minsan masikip. Halos hindi na magkasya lalo na kung hindi maganda pagkasalansan ng ating magnetic wire. Di kagaya nito, malaki yung ano niya, yung bilog niya, kaya okay lang. Maluwag pa nga eh. Pwede pa kang magdagdag eh. Ayan lang at ang gagawin natin ito ay ibabalik nito sa amplifier dahil kompleto naman na ito para matesting na natin. Okay na oh. Walang kaintinit. Walang kahaming-haming eh. Kasi kung maluwag yan, umuugong yan eh. Ilapit natin oh. Wala man lang kaugong-ugong eh. Yan. Okay. Ayan na at ibabalik na natin to. Ayan. Scotch tape lang yung ginamit ko ritong pambalot. Ito. Teka, may sample ako rito eh. Ito. Yan. Tapos, may connect na rin natin yung kanyang ano, ito yung saan na ba yung screwdriver? Ito yung ating 37037. Ito yung ating 013. Ngayon, check natin kung may audio rito left and right. Kapag mayroon, i-bolt na natin ito tapos sunod na natin yung kanyang tone control. Ayan, ipa-plug na natin sa ayan, sa ating valve.
para meron tayong safety. Ayun. Ay, hugutin natin ulit. Ayan, naka-on na pala eh. Patayin muna natin. Ayun, ka-plug na siya. Ngayon i-on natin. Tapos babantayan natin yung valve kung magtuloy-tuloy. Ibig sabihin may problema rito sa ating board. Kapag kumislap lang yan at nawala ang ilaw, ibig sabihin good na. I-on na natin. Ayun. Ayan. Nawala at saka narinig ko nag-click yung relay eh. Ngayon check natin dito kung may left and right ba. Ayan. Teka. Yung screwdriver. Saan ba yung mga screwdriver ko rito? Ayan. Ayan, naglilipan right na siya. Ngayon, dahil sa okay naman may audio na, ibobolt na natin permanento ng kanyang pinaka-amplifier. Tapos sunod natin yung tone control niya. Ayan na-install na rin natin yung tone control niya. Yan. Pati yung kanyang switching. Ayan malinis na malinis. Dito nga pala natin nalagyan ng varnish yan. Lagyan natin ng varnish ng pinaka-switching niya. Electrical varnish ang ginamit ko rito, hindi yung varnish na pang furniture. Ayan. Not conductive ito, ginagamit ko ito sa mga winding ng mga motor. Electrical motor, yung induction. Yan. Iwas kalawang na rin yan. Lahat ng ginagawa kong mga amplifier, nilalagyan ko talaga ng ganyan para hindi rin siya masyadong kalawangin pagka mayroong ganyan, kasi mga bakal na yung Pero ito, ang mga resistor niya ay matibay eh. Ilan-ilan lang na resistor ang pinalitan ko rito ay ayan yung mga malalaki na yan. Pero sa baba halos wala eh. Ceramic lang ang pinalitan ko diyan sa baba. Ganun din dito. Wala akong pinalitan halos na resistor diyan eh. Nilinis ko lang. Mga ceramic lang ang pinalitan ko diyan. Ngayon dahil sa na-install ko na ito, tapos mayroon na rin tayong USB. Tapos yung takip nito ay pininturahan ko na rin. Yan, halata talagang ni-rewind kasi nandiyan pa yung mga tali ko ng scotch tape. Nahirapan talaga ako rito kasi kung binidyo ko lahat to, halos 2 araw to eh. Yan, dito pa lang sa transformer naka-1 araw kasi wala tayong yung machine na pang rewind yan. Mano-mano dating tinorns yan. Yan hati pa ng 3 amperes. Ngayon dito lang muna natin i-plug sa valve. Titingnan natin kung may problema ba. Ayun, okay naman. I-drive. Ayun. Ngayon ililipat na natin sa main outlet. Ayan. SD drive. Ayan na.